Okay, magandang hapon. Late na po ako. Kahit anong mangyari, ipapatuloy ko natin sa pagtuturo ng live streaming tutorial. Pasensya na, late na po ako. Kaya pasensya na. Okay, so ituloy natin sa pagtuturo natin via live stream sa TikTok. So, algebra po ulit po tayo, guys. Okay, baka inaral to sa grade 8 or grade 7. Binomial expansion ang aaralin natin. Huwag ka na mag-expand ng mano-mano. Baka makakabalo ka. Dapat sana mga alaunang live streaming, kaya na sobrang busy ko na. Kaya pasensya na kayo kasi haggard si ate. Tignan nyo naman, oh. Kung titignan nyo. Oh, sumasakit na nga yung kamay ko, tapos sumasakit na ng muscle ko sa kakabalat ng mangga. Jeannie, thank you po sa pag-send ng badge po. Sansya na po. Okay, tignan na natin sa mga viewers natin. So, sa mga hindi nakakalam, binomial expansion po. Pero ang given, yung nasa loob ng parenthesis, will be the binomial. Kasi 2 terms yan. Pero yung exponent, may highest exponent yan, mahirap yung imano-mano yan. Thank you po sa pag-send ng heart po kay Jeannie. Thank you. Salamat. Ma'am, paano yun? Sige, bibigyan ko ng clue. Pasensya na kasi napagod lang ako. Dapat at saan alauna. Baka sa next day, baka hindi alauna kasi alam mo na, tinutulungan ko yung nanay ko sa pagtitinda ng mangga. Gusto ko na sana i-live yung ginagawa ng nanay ko. Nang papatunay na hindi kayo naluloko, Cherries. Kaya ako dito para hindi makalimutan. Ma'am, paano yun? Huwag ka na mag-expand. May mamano-mano pa is distributive property, popol mo pa. Huwag yun. Huwag mo papahirapan sarili niya. Meron na silang technique about sa binomial expansion. May formula yan. Alam ko, inaral niya sa grade 8 or ginaral niya sa grade 7. Sa amin, second year high school pa nga ako algebra. Pinakamahirap ng discussion niya kasi mahaba po yan. Kaya gano'n. Simulan na natin, guys. Total, nagmamadali ako kasi may pupunta lang ako, utusan naman ng nanay ko, bumili na ng sangkap. Okay, 19 viewers, manood po kayo. Thank you po. 2015 ay hindi pa ako nag-aaral ng college, really. So, sa 2015 kasi, hanggang yung naalala ko, tinutulungan ko yung kapatid ko. Nagpatuloy siya ng tapsilugan. Ako po yung assistant, kaya gano'n. Hindi ako nakapag-college. Paano yan? Kung ako kayo, lapit sa camera, total magagabi na. Kasi wala naman kaming ilaw. Ang dilim-dilim. Kaya na paano? So, kunwari, wala na naman tong burger. So, x minus 2 raised to the power of 3. Oh, alam niya naman kapag ganyan. Di ba ang exponent natin is 3? Kaya mo bang isagot ito in mano-mano? Siyempre, matagal. Matagal yan. At sa camera, Marian, kasi nagmamadali ako. Ma'am, paano yun? Pwede mo imano-mano, i-distribute property by Paul method mo. Depende sa trip mo, bahala kayo. Sa akin, kaya nga may binomial expansion para hindi mahihirapan mag-expand, kaya ganun eh. Dali mo yan. So, familiar ba kayo doon sa Pascal triangle? Hindi Pascal triangle hindi Viola Pascal yun. Pascal triangle like this. So, ang nag-invento nun is isa siyang mathematician, si Blaise Pascal. So, Pascal triangle. Are you familiar po kayo doon sa Pascal triangle? Parang ganito. So, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Basta tuloy-tuloy, iyan. Wala. Hindi ko rin po alam. Basta sa algebra, hindi tumatanggap sila ng calculator. Caltech wala yata Caltech sa algebra, pero bawal kasi pag nagka-calculator kapag ang discussion is algebra. Gini. Ito po yung Pascal triangle. Kung gusto mo ipagpatuloy, kung ito kasi,
Kasi, ito yung exponent natin, which is 0. Ito po yung first exponent natin, which is the 1, 2, 3, 4, 5, and so on, kasi tuloy-tuloy yan. Kung gusto mo ipatuloy, ituloy mo. Kapag ang nasa exponent is 5, i-add mo to. So, copy yung 1, 1 plus 4 is 5, 4 plus 6 is 10, 6 plus 4 is 10, 4 plus 1 is 1, is copy 1. Ganun, tuloy-tuloy lang siya. Ganun lang. Yan. Kung hindi nyo alam ang Pascal triangle, i-add mo siya ng magkakatabay ng sequence. Ganun lang yon. Kaya siya triangle kasi para siyang formal na triangle. Ano ganun na. So, since ang exponent natin, di ba, ang high exponent natin is 3, eto yon. Ito yung kukunin natin. Para makapag-expand po tayo ng yung given natin. Ang expand po, hindi po siya lumalaki sa English. Hindi po yon. Nagkakamali kayo. Tingin na nila pag-expand, lumalaki. Sa English term ng expand, sa Tagalog is lumalaki. Hindi po yan. Sa mathematics, kapag ang sagot niya will be di, lumalawak ang kanyang mahaba term niya. Yan tinatawag na expand. Gets niya? Paano yun? Hindi ko gets yun sinasabi niya. So, since ito kukunin natin kasi ang exponent natin will be the 3. Ito ang A, ang X natin is A, tapos ang B natin is negative 2. Huwag kakalimutan may negative ba? Gets niya? So, ang gagawin natin dyan, ito, isasama natin to. I-multiply lang naman, napakasimple naman. Dito ang 1. Patligtan ko yung telephone ko, nakakainis. Ayun naman bumana. Kakalalagay ko lang ng ink eh, nakakasok talaga. O, dito tayo ha guys, lapit sa camera, Merian. Repost naman po, or paki-share na lang po para kung sakaling mapapanood mo ito na libre. Okay. LIS, thank you po sa pag-send ng rose. Love, love, love kita. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you po sa pag-send ng rose. Kapag nagbibigay kasi ng rose, maraming gifted batches, katumbas yata, pwede ipadala sa Gcash yan. Hindi po eh. Hindi po ako license at accountancy student po ako hanggang second year ng UC 50. Ma'am, paano? Dito ang 1 dito, ay hindi kukunin natin yung which is the exponent is 3. Kasi ang exponent natin will be the 3. Ganun lang. So, ito yung 1 natin, yung numerical coefficient natin is 1. Tapos ang A natin is X. Parenthesis po ah. Pero, itong letter A na to, yung given na to, dapat yung exponent natin, pababa. Yan ang tinatawag na descending exponent. Ano yun? Di ko gets yun. Pababa na exponent. Di ba 3 yan? Lalagyan mo ng 3 dito. Tapos huwag kakalimutan yung negative 2. Oh, imbis na pataas, imbis na pababa, pataas lang to. So, yung B natin, lagyan na natin 0. 0, 1, 2, 3. Yung given natin, yung pinakadulis, yun yung given natin. Yun lang. Plus, yung 3 natin. Yung X natin is 2. Descending yung mga exponent. Mapapansin nyo, pababa yung mga exponent natin. Tapos yung Y natin is pataas ng pataas. Ganun lang. Plus, yung 3 ulit. Tapos X natin is raised to the power of 1. And since hindi naman sinusulat, so gusto lang natin makita yung exponent natin, which is 1. Kasi, ano yan eh. Pababa natin yung letter A natin kapag ang exponent is descending, exponent lang. Tapos, yung B natin, negative 2, patas na patas to, so 2. Plus, yung 1 natin. Mapapansin natin ang X natin ay 0 na kasi pababa ng pababa. Kasi hindi naman makita. Tapos yung Y natin, kita ba? Kasi hindi naman kasya space. Ang Y natin is, ang B natin is negative 2 hanggang 3 lang. Kasi ang given natin, exponent natin is 3. Ang gagawin natin dyan, just expand it. Hindi yung DE po. Hindi ko alam yung DE, di ko pa pinag-aralan yung DE. Actually, si Engineer Reke po nakakalam yung DE kasi engineering student siya. Ay, engineer. Yan na. Wala akong alam sa DE. Pag DE, pag pinag-aralan sa DE, dapat alam niyo mga
Yung calculus. Kailangan may batak ka sa calculus, integral tsaka differential. Kapag nag-aaral ka ng DE, hindi ko pa masyadong inaaral. Hindi po, accountancy lang po ako, walang pangalan. Urong natin. Ma'am, paano? Ano pa nga ba? I-simplify mo. Yung mga yan, dapat familiar po kayo sa PEMDAS. Kung familiar kayo sa PEMDAS, dapat alam niyo. Kasi pag hindi, nako, nagkaka-problem na naman. Since ganyan, x times x out times x is x squared na. Since ito, pag nakakita ka ng zero, like this, halika rito, Marian. Pag zero ang exponent, 1 ang sagot, or kaya cancel out na lang. Tanggalin na natin yan kasi cancel out na yan. Kapag ang exponent natin zero, automatic, zero na po yun. Cancel out na yun, or hindi niya alis. So, cancel out nito, cancel out nito. Pag zero ang exponent, ang mangyayari, kukompute mo siya. So, 1 times x cube will be the x cube. X cube. Last, take out out. Iwas mo mga negative. So, since negative 2 yan, ang exponent natin is 1, add number. Yeah, so always, ang exponent natin, tapos yung negative yun nasa leading coefficient, add number siya, and always negative ang sagot. Tandaan niyo yan, ha? Magsulat ako ng notes. Kapag, ang kunwari, negative, kunwari, ang negative any number, times add number, so will be the odd number. Sabihin odd number, like example, 1, 3, 5, 7, 9, and so far, and so far. So always be a negative. Kapag even number ang exponent natin, will be the positive. Tandaan niyo, may mga notes lang yan para hindi kayo nalilito. Will be the positive. Yun lang. Even number, like example, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and so far, and so far. Grade 11 daw, sabi daw po ni HSSS. Ay, thank you po sa pag-send na batch kay HSSS. Hindi ka, nahihingal ako. Sige, proceed natin. Ang gagawin natin dyan? Pwede naman kaso, kung kailangan nila ng line of, hindi ka lalampas ng Ayaw ko, natatanong ko kasi, nagka-accountancy ako dati, may box ako ng isang subject. Bahala na po. Pwede naman kaya lang wala sa Laguna po wala po sa Binyan yung base math na course. Actually, yung pinakamalapit sa amin sa Los Baños. BS math din po, kaso ang layo. Pwede naman kaso ang layo po, the Edunis. Sige po. Required lang naman kapag BS math yung gusto matuto sa math. Hindi naman required na kapag BS math ang course mo, kailangan matalino, gifted, hindi. Yung gusto lang, talaga matuto. Okay? Ang sagot dito, diba, x squared to. Add number kasi ang 1, ay always will be negative. So, positive times negative will be the negative. Tapos, ang sagot, wait lang. Saglit. 3 times 2, 6. 6x squared. Yun lang. Labo. Palitan na natin yung quarter ko. Wala na. Negative 6x squared. Linaw? Okay. Pagkatapos nun, tapos na tayo niyan. So, negative. Pag nakita mo to, lapit sa camera, ay ito, may notice na nga eh. Kapag nakita mo exponent is even number, ang kalabasan niyan is positive. So, negative 2 times negative 2 will be the positive 4. Or 4 na lang. Positive 4 times 3 is positive 12. So, positive 12, didikit yung x. Simplify lang, ganun. Kaso, mahabang pasensya, kailangan, need lang ng mahabang pasensya kapag nag-compute ka ng binary expansion. Ang mas maganda dyan, paano kapag nawawala ang 4 terms, may formula yan. Huwag kang mag-alala, tuturuan ko kayo kung paano. Okay? Pagkatapos na, cancel out yung x raised to power 0 as always 1. O, cancel out na lang. So, kapag nakita mo itong ganito, liga rito. Kapag nakita mo yung exponent natin, ang exponent natin is 3, di ba yung 3 odd number? So, negative 2 times negative 2 times negative 2 will be the negative 8.
Kasi odd number siya. So, always the negative kapag ang exponent natin is odd number. Gets? So, kailan na to? So, 1 times negative 8 will be the negative 8. So, ito na yung magiging tamang sagot. Yun lang. So, napakasimple ang binomial expansion. Huwag ka na mag-poimeto, huwag ka na mag-distribute. Makakabaliw yan. Ano lang, napakasimple. O, gets niya? 9 viewers, gets niya? Magagabi na. 4:11 na. Sige, screenshot yung gusto niyo. Paalala ko lang, ito yung odd number, may negative kahit anong number, kaya ang n is number po yan. Wala kasi ako maisip ng mga theories, kaya ganun. Ang galing naman ni Diyos. Percentile 5. Cutter. Oh, wait lang po. Galing-galing naman. Percentile. Ano ba percentile? Ano ba example ng percentile? Doon ako naka-allergy ako sa percentile. Mahina ako sa mga ganyan. Kaya ang grades ko sa business math, nasa 1.50 eh. Kaya lang, muntik na po ako ma-dose, kaya gano'n. Pupunan natin yung percentile. Teka lang, wait lang. Thank you po sa pag-send ng badge. Sa probability? Hindi ko na maalala eh. Hindi naman pinag-aaralan yung percentile eh. Akala ko percentile yung parang percentage. Hindi namin pinag-aaralan yung percentile. Pasensya na. Hindi kami dumadaan sa probability nung nag-college ako. Hindi pa ako kumukuha ng subject na statistics and probability. Hindi ko rin alam. But hindi ko po alam future engineer na. Kaya kasi nasabi ko sa inyo na kapag alam ko. Kapag hindi ko alam sa mga pamilya, hindi ko rin alam. Titignan natin yung percentile. Tignan ko sa search sa Google. Kaya sasagutan natin yung mga ganyan na. Sagutan yung mga question na to. Pakisagot lang guys. Kung ayaw niyo maniwala sa sagot ko to, itong answer na to. Sample pa na integral, si Jan Sierra Matina. Sige, sample daw. Merong mga basic lang naman. Geometric naman, patay tayo dyan, daming request. Saglit lang. Kung ayaw niyang maniwala ng sagot na to, eto, trip niyong ipol method yan. Diba, dalawa yan. Yung sagot niya, ipol method din. Bahala kayo, ito kalabasan. Trip niya kasi aabot kayo ng 1 oras dyan. Worded problem po. Sige, testingin natin kung kaya. Sige, pakasagot na lang po yung natin. Question natin if kaya. Ma'am, paano to? Itong question. Quantity of 2x plus 3y raised to power 4. Expand it. Using the binomial expansion. Ganun lang. Sige, pakisagot na lang to. Tuturuan natin to si... hindi ko po alam status ng Regis Body naman. Hindi kasi ako civil engineer, accountancy lang po ako. Ang magtuturo wala kasi yung mga friend ko na CE. Hindi ko rin alam. Linear algebra, hindi ko pa dinidiscuss yung linear algebra. Actually, sa linear algebra po, pinag-aaral ko sa mga math major. Ano ba yung discussion? Matrix, determinants, hindi ko pa inaaral yan, juice. Pakisagot naman ng itong i-expand. Ganun lang yun. Yung pinag-aaral niya sa grade 8. Tignan natin. Percentile, tignan na natin. Kung kaya. Hindi ko pa kinukuha yung probability, yung percentile. Ang alam ko sa statistics, mean, mode, tsaka median. Tapos Sanders variation, pero nakalimutan ko. Econ po, di ko rin po alam. Hindi ko rin alam sa mga ganyan. Patay tayo dyan. Percentile ba? Geometry daw po. Example yung integral. Kung kaya, teka lang. Sample daw. Natatakot ako. Okay, wait lang. Sample daw. Percentile daw. Percentile. Okay, percentile po tayo. Try ko lang Hindi ko pa kinukuha. Hindi ko alam. Pakita ko lang sa iyo ang pangalan nito, may nag-request. Hindi ko pa nakapag-take na stat and probability sa course namin ng accountancy. Meron pa sa subject niya. Pero, second sem po second year. Kaya nag-stop na po ako, cutter. Ito, cube.
Kung makikita mo yung percentile, ito yun. Baka mali may calculator ata, tumatanggap sila ng calculator kapag stop ka. Oh, yan, ito yun. Para siyang cube. Ayan. Pero hindi ko pa, tinuturo namin yan. Ito yung percentile. Wait lang, may tatawagin lang ako. Bakit? Nasa taas ako eh. Okay, pakasagot na lang po. Paano ito i-expand? 2x plus 3y times raised to the power of 4. Pinakita ko ni percentile pero hindi pa ako kumukuha ng stat and probability. Sensya ka na, no? Wala. Okay na. Ayun na yung effort talaga. Tignan natin yung natin. Integral. Sige, tignan natin. Mga basic lang po tayo, Hindi ko pa gamay ang integral kasi pag nagtatanong ko sa question ng integral, so doon kayo magtanong kay Singkostan or kay Matuto. Palagi yung nagla-live yan. Ang discussion integral, yung mga mahirap. Expert na expert sa mga ganyan. Tignan natin. Easy integral. Ano ba? Okay, sagot na lang to guys. Mamaya mag-end live na ako. Tignan natin, ito. Sample lang what if integral of the integral of the x raised to the power of 5 dx. Ito. Basic lang po tayo na Jan's here. Ang gagawin natin dyan, ito, power rule integration. So, di ba magdadagit ng isa, wala na to, plus na yan. Anti-derivatives po tayo. So, x raised to the power 5 plus 1 over 5 plus 1 plus c. E di yan na, di x raised to the power 6 hindi over 6 plus c. Yun lang. Or kaya pwede yung sagot natin is 1 over 6 x raised to the power of 6 plus c. Kung ay maniwala, checkin po tayo. Checkin the via derivatives. So, sagot daw is x raised to the power of 6 over 6. Naku, ang hirap nito. Paano ba to? Sandali lang. Hindi ko na maggamay yung y, dy. Ay, paano to? Wait lang. Sige lang. Sige lang, wait lang. Okay, sabi daw, gawin natin yung 1 over 6 plus y is equal to ganyan. So, ang gagawin natin dyan, so, baba yung 6, yung ka na, baba yung 6, tapos x raised to the power of 6 minus 1. So, 1 over 6, 6 raised to the power of 5 is 5.
Gawin natin dyan, di ba? Cancel out yung ganito. Yan. Cancel out. So, magiging ano na siya? Magiging, ang check-in natin is x raised to power 5. Yan. So, check-in na po siya. Ito na yan. Okay na. Naintindihan mo na? Just here. Ano, naintindihan mo na? Ano, naintindihan mo na? Yun lang yun. Yun lang yun. Ayun na tayo ah. Peste, boy. Pagod lang kasi ako sa kakabalat ng mangga eh. Ay, magagabi na, baka magdidilim na. Geometry naman na ba yung discussion sa geometry? Wala ko kasi ako maisip eh. Tignan natin. Okay. 16x raised to power 4 plus 81 raised to power 4. Sakura, extending ko pa sa pag-send ng batch. Ay, di ko po alam area of your percentile. Hindi ko po pinag-aralan yan, Lausi. Di ko po alam yan. Actually, tanong niya na kasi Rang Susi kasi graduate po siya ng engineering. Ay, di ko po alam yan. Di daw makita. So, ito. Yan. Di daw makita. Yan. Kita niyo na ito yung... Ito. Ito yung given na. Pakisagot na lang to. Di daw makita. Nanahimik na kami. Grabe ka naman. Conic section. Meron akong video dyan sa YouTube channel ko, Lausi. So, meron na po akong circle. May circle po ako. Meron na po akong barabara. Matrices. Anong alam ko sa matrices? Hindi nga may pinag-aaral. Ano may type ng geometry? Ano na? So, pag-sagot, pag-expand na lang po to. Ang given. 2x plus 3y raised to power 4. Ano pa nag-aral sa geometry? Try ko lang, Lausia. Kunwari. Ayan. Geometry ba? Try natin yung area of the triangle. Kaso, may word problem naman po yan. Ito po yung area of triangle. Ayan. Area. Pag area, lawak po yan. Ito, lawak po yan. So, ang formula po the area of triangle, depende. Minsan kasi, ang nakalagay sa libro is area of the triangle is equal to 1/2 base times height. Or kaya pag ayaw ng ganito, pwede base times height over 2. Yun lang. At geometry na po yun. Yun lang yun. Matrices ba? Pinagbigyan na kita, Lausi. Yun lang. Yun lang. Anong alam ko sa matrix? Hindi ko na rin alam. Ano yun? Search ko sa Google. Alam ko kasi nag-BS accountancy lang po ako. Puro mga basic math lang naman pinag-aralan namin. Pag nag-BS accountancy ka, puro basic math lang naman. So actually, mga business math, like example, yung volume of cube. Okay, try natin. Ano may area of volume of cube? Hindi ko na maalala eh. Try natin. So, volume of cube daw, tignan natin. O pag sinabing volume, ibig sabihin yung parang spasyo. Yes po, BSA po ako. Pero ang math namin, puro mga basic math lang namin. Yung percentage, mga basic math lang. Percentage, mahalaga percentage. Kasi dun yung makukupit mga interest, yung mga tax, ganun lang yun. Importante yun. At syempre, may konting algebraic po kami kapag may accounting po kami. Tignan natin yung volume. Pasensya ka na kayo, hindi ko alam ang matrices eh. Tinatignan ako doon sa post ko. Cube. Paano ba yun? Okay, sabi daw po na sa Google. Naalala ko na. So, pag volume, ibig sabihin, para siyang espaso. Di ba nakikita mo sa volume para siyang 3D? Iba naman yung square, iba naman yung cube. Iba yon. Kasi ang square po kasi, like example, ito yung square. Pag square pinag-uusapan, area yan. Ito square. Pag square yan, ang formula for the area of the square is S squared po. Pag cube po pinag-uusapan, B, gawin tayo ng cube. Hindi kasi akong artist eh. Try lang. So, ganito. Pagpasensya na kasi mahirap talaga maging artist. Ayun na po yung cube. Pasensya na. Ang formula for the
cube natin is b is equal to S3. S raised to the power of 3 or cube. Bakit cube? Kasi 3D po yan. Pag 3D po yan, 3-dimensional figure yan kasi may spasyo siya ang volume. Eto wala naman kasi flat surface kasi ang area natin. Ha? Paki-explain yung volume of rims. Sige, wait lang. Nakalimutan ko naman geometry kasi halos talaga 17 years ago nag-aaral naman sa third year yan. Pagod na ako, mama. Ayan. Pero yung matrices, di ko po alam eh. Sige, paliwanag lang daw yung volume of rims. Sige. Search ko sa Google kasi hindi ko na maalala. Bakit naging S cube? Kasi, ang espasyo, parang espasyo ng volume natin, naging 3 siya, kaya cube. Kasi for the word, yung exponent natin is cube, is yung volume natin is espasyo. Tapos sa area, pag area, lawak lang po yung pinakalawak. Bakit naging to? Kasi 2D po yan. Ibig sabihin, naka-plane po yan, naka-plane. Flat surface kasi ang plane natin, kapag ang area natin, square natin, is x squared. Kasi ito, yung s squared na po, imumultiply mo ng doble yan. Kaya s squared po siya. For example, ang sides natin, let's say 5. So, 5 square, ilagay mo na centimeters, depende. Huwag niyo kakalimutan, ang answer will be the volume units natin. So, 5 centimeters, 5 square centimeters. So, 25 square centimeter. Kunwari ang volume natin, let's say 10 cube meters. Kunwari lang ano na, 1,000. Kasi 10 times 10, 100 times 10, 1,000. So, 1,000 cube centimeters. Huwag kakalimutan yung units, kasi pag walang units, mali na naman sagot yun. Saan yung pinaghirapan nyo? Lang, triangle of rims. Ubus ang time ko dito. Wait lang. Hindi ko lang kasi maalala eh. Kaya na ito bro. Kasang lalo ko. Ayan. Ayan, tignan natin. Ay, nakapitipendi. Eto, depende po. Pag volume of rims natin, explain ko pa, depende. Depende po sa nakalagay. Depende sa figure. Kunwari, yung volumes of rims natin, kung makita nyo, kasi hindi naman makita. So, B is equal to base times height. Where B is the area of base. Area of base natin. Kunwari, ito yung triangle of rims natin. Binalaman ko na sa Google. So, triangle, there is 7 triangle. Parang triangle yung rims natin. Kung makita mo yung triangle, yun na po yun. So, yung B is equal to area of triangle. Ano yung area of triangle natin? Pinakita natin ngayon sa base times height times over 2. Base times height over 2. Times yung height natin. So, tinatawag na triangle of rims. Bakit? Kasi, yung space natin, yung plane natin, kaya from the word rims, ibig sabihin, yung flat surface natin ng ano natin is rectangle, like this, no? Hindi ako marunong mag-drawing eh. Like, for example, ito. Ito pa yung triangle na frames natin kasi pag frames ko pinag-usapan, rectangle na po ito, rectangle like this. Tapos, hindi kasi ako marunong mag-drawing. Paano ba to? Ganito. Ganito daw yung drawing ng triangle na frames natin. Tapos, kung may drawing dito. Ganun ba yung drawing ko? I'm not sure. Yeah. Ang sabi daw, ang triangle ng frames natin is B equal to area of the triangle natin times height. Pag pinagsama mo, base times height over 2 times h. Kaya lang, parang ang gulo yata. So, gawin na natin yung area of the triangle natin. Ito. Ito yung parang triangle natin. Yun lang. Tapos height. Yun lang. Tapos nun, depende eh. Nila. Aranin ko pa doon sa live kung sa susunod yung geometry, mahina ako dito. You know. Nila. Kung ipipigure na natin lang, pag pinagsama mo yung area of triangle tapos yung height, yung panibagong height, parang ito yung panibagong formula niya for the volume of rims natin. Depende. Ito, triangle frames natin, tapos rectangular frames natin.
Ito yung Pentagonal strips. Yun lang. Yun lang yun. Yun lang talaga. Yun lang talaga. Kasi pag ginanang area of triangle, try na natin i-manipulate. So, base times height over 2 times height ulit. Hindi, baka ganito ang area natin. So, magiging base times h times s squared over 2. Yun lang talaga area. Yun lang. Kasi, h times h is h squared. Kasi ang exponent natin, 1 plus 1 will be the 2. Yun lang. Yun lang yan. Yun lang. Hindi kasi ako familiar doon sa sa matrices kasi, hindi naman yung pinag-aaralan yan. Okay? Dito muna tayo. Saan na magsasagot nito? Paano tayo na-expand to? Maggagabi na, 4:31 na. Matutatangig ba sa pag-send ng badge? Mali na daw, sabi nila, sana nga. Okay. Gawin mo po yung H sa labas po ay big H. Sige po, sir. Bawin na lang daw yung H. Sige. Mali daw to. Sige po. Ito na po, sir. Makoto. Yeah. Ito na po. Ito na daw, sabi ni Map Uto. Ito yung magiging area. Ito yung volume of the triangular frames natin. Yan lang. Sabi ni Mat Uto. Lakihan daw yung H natin kasi gano'n. Yan lang. Linaw daw. Sige, ito na yan. Aaralin natin sa susunod yung area. Okay, continue muna tayo guys. Hindi ko pa pinag-aralan yung mga matrices. Burahin natin to. Expand natin yung mano-mano para matapos na. Burahin natin to. Okay, sabi daw x squared plus 3 y raised to power 4. Nananahimik na si Engineer Reke. Barahin natin to. Kapugulo lang to. Yan. Ma'am, paano ito i-expand? Di pa 4 yan? Kung 4 yan, ito yung 4. So, kung yung exponent natin is 4, yan ang kukunin natin. 1, 4, 6, 4, 1, yung gamit ang Pascal triangle. Mahirap i-expand kasi sobrang laki talaga ang mga numbers natin. Ay, thank you po sa pag-follow ng live creator ko, Engineer Bo. Hello po, sir. Ay, di ko po alam yan, area of bounded per cure. Di ko po alam yan, di namin pinag-aaralan yan. Sige, balik muna tayo. Pasensya na po kayo kay Engineer. Kayo po kayo magtanong kasi alam na alam po yan sa pag-aaralan ng intercalculus. Hindi alam na alam niya. Thank you po sa pag-send ng heart me kay Engineer Bo. Sige, paano? Mahirap tayo expand eh. Tapos diba? 1 4 yan. Ito 1. Tapos yung A natin is 2x. Diba yung 4 natin, yun ang lalagay natin. So, magsusunod lang kasi siya, pababa ng exponent natin. Ganun lang yon. Ay, Engineer Reke, taga pa sa pag-send ng batch. Tapos, non-exponent natin is 0 kapag ang B natin. Ganun lang. Medyo matrabaho kasi ang binomial expansion. Wala tayong magagawa. I have no choice po tayo. Ganun lang. Tapos, plus yan. Sunod-sunod lang. Ito, 4. Imbis ng 4 yan, pababa na pababa, magiging exponent natin will be the 3. Ganun lang. Tinuro na yun ni Sir Saisian sa live dati yung binomial expansion. Alas pa ulit-ulit natin yung nasa live yan, di ba? Ganun lang. Eto, di ba si Rian, dadagdag mo isa, patas na patas exponent. Kapag kapag ang B natin, value of B natin is yung exponent natin is patas na patas. Ganun lang. Ganun lang. Napakasimple lang. Tapos 6. Mama. Tapababa ng pababa. Oops. Hindi na magkasa sa papel. Wait lang. Tapos plus 4 natin.
Hindi naman makita yung ano niya. Kasi pag sa papel talaga. Teka lang, double check mo. 4, 3, 2, 1. Mali ito, tatlo to. Hindi na magkasa sa board. Dito na nilak daw dito. Wala tayong magagawa eh. Kasi kailangan talaga bumili ako ng kami ng ilaw para parang malinaw niya. So, hirap. Ano kasunod? Yung 1 natin. Dito na nga sa baba. A-adjust lang ako. Dito tayo. So, 1, 2x raised to the power of 0. Kasi pababa na pababa kapag ang value of a natin is pababa na pababa kapag i-score na natin. Yun na, ito patas na patas. Given natin score. Exponent yourself is 4. Okay. Ma'am, paano? E di simplify kayo ng bahala magmano-mano. Kailangan familiar po kayo sa PEMDAS. Maunang parenthesis. At pag hindi nyo kasi alam ang negative, eto may paalala para hindi kayo mahirapan mag-distribute. Ay, Lausi, thank you po sa pag-send ng rose. At si Lausi, thank you. Salamat. Ganun lang. Kaya na bahala magbano. Ay, sis, rest of our parian ako. Mano-mano yan. So, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. 16 times 3. Ay, kasal may 0. Kapag nakita mo yung zero exponent, cancel out na yun. Pati ito. Matitira 1 times 16x to the raised to the power of 4, edi ganun na lang. So, 16 raised to the power of 4 plus mano-mano talaga, kailangan matrabaho talaga. Kasi wala tayong magagawa kasi ang mas maganda kapag hinahanap yung 4 terms, may formula po yan, huwag kayo mag-alala. Huwag ka na magmano-mano kaya nakakabaliw. Naman, 2 times 2 times 2 is 8. Times 4 times 3 will be the 96. Positive po yan. So, positive 96 x cube y. Yun lang. Tapos, mano-mano lang. Para ka lang nag-basic math. So, 6 times 4 is 24 times 3 is ay, okay, may 9. So, 3 times 3, 9. 9 times 4 times 6 will be the positive 216 x squared y squared. Plus 4 times 2, 8 times 3 times 3, 9 times 3, 27. 4 times 2 times 27, mano-mano lang to, is positive 216 x y cube. Plus, eto, 3 times 3, 9 times 3, 27 times 3, 81. Raised to the power of 81y raised to the power of 4. Wala tayong magagawa. So, ito na pa yung magiging final answer. Ila. Ma'am, paano kapag nawawala ang find vortex? Ang given nito, ito. Paano, what if nawawala ang vortex natin? E di, vortex ha? Vortex. 1, 2, 3, 4. E di, yung vortex na, pero hindi positive 216 xy cube or naman kapag understood na po yung ganito. So, 4 times po siya. So, ito may magiging final answer. Yun lang. So, 1, 2, 3, 4, 4 times yan. Yun lang. Isa-isa lang. Yung ganun lang yun. Ganun lang yun. Wala na yung Nicholas Engineer Kay. Teka lang. Nice to calculus. Hindi naman po. Yung slide lang naman. Pero thank you po. Ano. Sabi naman. Wala na ba? Wala na ba? Parang boring naman. Ito, mano-mano lang to. Guys, nakakabali naman nito. Gawin na natin computation. So, 4 times ang nawawala, di ba? Sandali lang. Meron akong kopya nito eh. So, huwag ka mag-alala.
Imbes na maggaganyan-ganyan ka, hindi kayo naniniwala, hindi mo na kayo mag-spam, may formula na tayo. Ganun lang yun. Para matapos na, para makapagpahinga na ako. So, yun na to. Are you familiar po kayo sa combination? Pascal triangle, wala pa po. At pero nandito na. Ang gagawin lang dyan, kung sequence dito, ipag-add mo lang. Ito, copy yung 1. 1 plus 3, 4. 3 plus 3 is 6. Wala po sa video. Bookkeeping, wala pa rin pero hindi pa ako nakapag-aral ng bookkeeping kasi pandemya. Hindi ko lang pinagtuloy kasi pandemya po, klase. Try na dito. Wala nang spasyo. Yan, tandaan niyo mga ganyan. So, gagawa tayo ng formula. Kapag nawawala ang terms natin. Madali lang yan. Dapat formula po kayo sa combination. Ma'am, paano yun? Hindi ko gets. Teka lang, ha? Teka lang. Waiting po tayo. Ma'am, paano yan? Ganito. Ganun pa rin. So, 3x minus 4y raised to the power of 6. Quantity raised to the power of 6. Ma'am, ang nawawala, 4 times po. Saglit. 4 times fine. 4 times. Sandali 4 times ang nawawala. Ma'am, paano yun? Addict ka ba? Wait lang. So, sabi daw po nasa the organic chemistry, gawa ka ng Pascal triangle. Okay, sabi daw po, ito yung 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. 0 pala to, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ito yan. Ma'am, bakit naging 5? Explain ko na sa inyo. So, familiar po kayo sa base pala. Hindi ko na mabasa eh. Si Blase Pascual po ang gumagawa nun. Juice. Searching na lang sa Google. Sige, ano po? Engineer K. Sige. Nakaka-pressure yung tanong ha. So, ang hinahanap daw, ang given na to, mamaya na lang natin is x raised to the power of y. Raised to the power of 10. Fine ano daw? Fine 5 times daw, sabi ni Engineer K. Sige. Ito pa yung i-compute natin sa request ni Engineer K. 5 times daw. Sige. Mamaya na lang. Ang gagawin natin dyan, so balikan natin yung, mamaya natin sasagot to. Mamamatay na naman yung natin kuryente. Ang gagawin natin dyan, 4 terms. Huwag ka na magmano-mano, huwag ka na mag-spam. May formula tayo. Ang gagawin natin dyan, aralin mo buti yung combination. So, sandali. Okay, try na natin mag-combination. Sige lang. Okay. 4 times po, 4 times. Kapag ang n natin, ang given natin, ang n natin is 6 daw. Tapos ang r natin, ano ba yung r natin? Alin? Tumain? Si tatay mo utusan nyo, anong ginagawa yun? Si tatay mo utusan mo. Tatay. Ano? Diba 4 times yan? Bakit naging 3? Diba sabi nga nila, kapag ang R natin, tandaan, kapag ang R natin is term, ito yung given 4 term yan, term minus 1. So, 4 minus 1 is 3. Ang R natin is 3. Ganun lang. So, may formula po tayo for yung sa inahanap natin is terms. So, sabi daw, kapag ang A plus B times N daw, kapag ang N natin, combination po yan, combination. N is combination of R times the bracket of the A
times n, raised to the power of n minus r. Tapos yung b natin, ay, di makita! Times b natin is r. Raised to the power of r. Ganun lang. Kapag ang r is 1, ganun lang. Ang gagawin natin dyan, di ba yung combination natin is n, sabi daw, n combination of r, yung formula yan. So, gagawin natin dyan, let's say, 6 combination of 3. Times daw yung first term natin is 3. Ang a natin, ito yung b natin. Gets? Oh my God! My God. Dito. Ulitin ko. 6 combination of 3 times yung first term natin is 3x. Base lang po sa formula. Ito po yung formula. Magdidilim na kasi. Ito yung formula. Yung a natin is 3x. Yun na lang. So, balik. 6 minus 3. Bakit naging 6? Kasi, ang high exponent natin is 6. Tapos, ang r natin, sinugot natin yung terms minus 1 will be 3. Ganun lang. Substitute lang naman, kailangan. Tapos, yung b natin is negative 4y. R natin is 3. Ganun lang, napakasimple. Ang problema nga lang, pag hindi nyo pa kasi alam ang combination, meron naman niya sa calculator pag kinumpute mo yan. Pwede ipindot nyo sa calculator, sa scientific calculator, baka pwede yan. Sabi daw, kaso bawal talaga pag ganyan kasi mano-mano. So, mano-mano po tayo. So, 6 factorial daw over, kasi ang formula ng ganito, tandaan kapag ganyan, kapag ganito ang formula niya, so will be d n factorial over quantity of n minus r close parenthesis factorial r factorial. Ganun lang. Kailangan pamimay po kayo sa combination kasi tinuturo niya sa grade 8, grade 9, hindi ko alam. Kasi hindi namin pinag-aralan niya, hindi namin binabutan. So, sabi daw, nakalagay dito is, kasi 6 minus 3, kasi n minus r, ito, n minus r, 6 minus 3, di ano, di 3 factorial, ganun lang. Tapos yung labas is r is 3 factorial, ganun lang. Ang gagawin natin dyan, kopya nito, 3x, 6 minus 3 will be d 3. Tapos, negative 4, mamaya na lang to. Kopya natin to. Kaso problema nga lang, ang haba. So, dito po tayo. So, dito mo tayo. Haba kasi ito eh. So, 6 factorial yan, di ba? 6 factorial. So, 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Yun na lang. Hindi kita eh. Tapos, noun over. Di ba 3 yan? Di ba 3 yan? Ito, 3. So, 3 times 2 times 1. Tapos, 3 ulit. So, 3 times 2 times 1. Pabaliktad. Kasi, ang given natin is 3. Pababa na pababa. Multiply mo sa pababa ng mga numbers. Ang gagawin natin dyan, sabi daw po ng ganyan. Since ganyan, cancel out nito. Ang factor kasi ng 3 and 2 is 6. So, cancel out nito. Mangyayari, magiging 20 na siya. Bakit 20? Kasi 5 times 4 will be to 20. Ay, di kita! So, 5 times 4 is 20. Ganun lang. So, ang sagot dito sa given na to, like this, is 20. So, 20. Hindi kita. So, 20 daw. Tapos, ito, times mo siya ng 3 beses sa sarili niya. Hindi po yung 3 times 3, mali yun. Kung ilang ang set ng 3 sa item na to, 3, multiply mo siya ng mano-mano, huwag kang ganyan. Aral naman. Kung pinakayok sa nanluloko eh. So, 3 times 3, 9 times 3, 27. Quantity of times 27, x cubed. Kapag nakikita mong ganito, negative, yung exponent natin is odd number, always be negative. Yun lang. So, 4 times 4, 16 times 4, 64. Kaso negative. So, negative 64y cubed. Then, simplify. Kayo na bahala. Kaya lang, magtinamad ka talaga pag malaking number. Pero nagmamadali ka, wala ka na magagawa. I choose talaga.
Pag basic math pinag-usapan, bawal ang calculator. Pero hindi, kung nawala yung teacher nyo, mag-calculator naman kayo, edi, hindi naman sa nagiging masama kayo. Kung kinukwit mo sa calculator, 20 times 27 times negative 64 will be, ang sabi daw, negative 34, 560. So, 34,560 daw, x cube, y cube. Yun lang. So, ito na yung sagot natin for that part times natin. Ito. Bahala kayo magmano-mano kung trip nyo, kung wala kayong magawa sa buhay, kung trip nyo. Ito na pa yung sagot niya. Yun lang. Yun lang. Walang kasimple. Combination lang po yan na. Ay, ito yung request ni Engineer Rekay. Try natin para matapos na. Magkagabi na eh. Wala na. Wala na. Ganun lang. Sige, kung gusto niyo screenshot niyo kasi magkagabi na. May bibilin pa kasi ako ng yung alamang. Yan ang sangkap kasi sa alamang. Pag sinasawsaw sa mangga lang. Kasi ang dami ko papabili. May gamot pa ako, ganun. Sige, screenshot niyo in 30 seconds. Screenshot lang guys. Push niyo. Sagutan natin yung question niyo ng Engineer Rekay. So mag-live na ako eh. Ganun, ito yung formula na kailangan matandaan. Yun na lang. Find the turn 5 times daw. Sige, try natin kay Engineer Rekay. Dito tayo sa kabila. Sagutan natin. Tama ba, Engineer? Kung nanonood ka man. Matatapos na ako eh. Pagod lang. Dapat sana mga alauna kaya lang busy kami. Kasi hindi lang pwede si nanay lang mag-ano kasi wala kasi yung taga-balat. Baka masugat ang kanyang kamay niya. Kaya na ba? Nakapag-screenshot na? Okay na. Dito tayo. Walang tayong space. So, sabi daw, find 5 terms. Ay, hindi na magkasya. Dito tayo. Wala tayong space. Wala na ba? Para matapos na? Okay, wala na. And then tayo last word Okay, request po ni Engineer Rekay. Pero susulatin ko yung formula para mas makita. Okay. Okay, sabi daw, x minus y, parenthesis, raised to the power of 10. Find 5 times daw. Sige, try natin if kaya. Total, may formula naman. Ang gagawin natin dyan, 5 na ang hinahanap. Gamitin na natin yung formula natin. Ito nga ba? Kapag ang formula natin is n combination of r times bracket of the a raised to the power of n minus r times bracket of the b raised to the power of r. Ganun lang. Where is r is equal to term minus 1. Ganun lang. So, ang n natin, si will be at 10 tau. Tapos, ang r natin, since 4 term niya, since 15 term, so 5 minus 1 will be the 4. Ganun lang. Gagawin natin dyan, 10 combination of 4 times, ang x natin is, hirap naman ito. So, x raised to the power of 10 minus 4. Tapos, yung y natin is negative y times 4 lang. Try natin Ay, probability naman ma'am, gamit ang binomial. Ano pa yung binomial? Ano kasi niya yung math? Tiyatinan ko. Pero may subject kami ng probability, pero mga basic lang naman. Hindi ko po masyado alam yan. Ang gagawin natin dyan, mano-mano lang to. So, sabi daw, okay, 10 factorial daw. Tapos nun, ang formula, so 10 minus 4, 6 factorial, 4 factorial. Tingnan natin.
Kailangan tandaan kapag ang formula for the combination natin, N is combination of R is equal to N factorial over quantity of N minus R quantity factorial R factorial. Ay! Utik! Ayan, ulitin ko. Ito po yung formula for the combination Paalala lang para review nyo din. Ganun lang. So, bakit naging S? So, 10 minus 4 within the 6. Lang. Kaso, mano-mano lang to eh. Unahin natin to. So, problema, X, ito, hindi minus lang, hindi 6 na. Tapos ang Y natin. Kaso, problema, mamaya na to. Okay, mano-mano natin yung 10 factorial. Medyo mahirap matrabaho lang to. So, dito muna tayo. So, 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Tayo, no? 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 4, 3, 2, 1. Cancel out nito. Cancel out nito. Teka lang. Wala po tayong 6. May 6 and 5 tayo. Kaso, wala tayong 6. Teka, ang hirap nito. Okay. 6 times 3, 12. 12 times 2, 24. Wala. Mahirap tayo mano-mano. Wala. Wala tayong magagawa. So, mano-mano lang natin. Wala akong calculator. 4 times 2, tumama. So, 8 yan. 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 3 natin. Wala. So, 10 times 9 is 90. Saan po inakuha yung 90? So, 10 times 9, 90. Over 3 times 1 is 3. So, pag ninipay, magiging 30. So, 30. Ganun lang. Okay. Cancel up yung 9 and 3. Ay, sorry. Cancel up yung 9 and 3. Okay, cancel out. Ano mangyari? So, cancel out yung 9 and 3. Sus, thank you pa sa pag-send ng batch. Pag kinancel out yung 3, hindi 3 na to. Hindi 30 nga. Tama ba ako? Kung papahirapan ako ng engineer Rekay. So, teka lang, 4 times 2, 8 cancel out. Sabi daw po ni engineer Rekay, cancel out yung 9 and 3. Ang matitira, pag lowest na 9 over 3, di 30 na lang talaga. Ay, tama daw, tama. Tama, okay tayo. Pwede sana kapag ganito, oo nga, no. 90 over 3, di 30. 36, tama. So, ang gagawin natin dyan, 30, so 30 yan. Simplify natin. So, ano natin? X raised to the power of 6. So, ito, mano-mano lang to. So, kapag ang exponent natin is even number, so will be always be positive. So, y raised to the power of 4. Hindi, ganun na lang. Hindi, ano na lang. So, 5 times niya is 30, x raised to the power of 6, y raised to the power of 4. Yun lang. Tama ba ako? Ang galing na, hindi niya masabi. Try natin yung mano-mano niya, sir. Engineer Rekay. Kaso, 5 terms. 5 terms. 10. Mano-mano natin, try natin yung mano-mano. Kaso tinatamad ako, magagabi na eh. Descending. Teka lang. Try natin. If-thread natin. So, 1. Di ba 10 yan? Ako, ang hirap naman pag 10. Pascal triangle po tayo. Matrabaho to. So, 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4. 5,
5. Ito 5. 6, 7, 21, 5, 35, 35, 21, 7, 1. 6, 7, ay, wala. 8, 28, 6, 56, 10, 70, 56, 28, 8, and 1. Trip lang. Ano, magagabi na ako. 6, 7, 8, 9. 9, 60, 36. Hiramin natin yung 6. 14, 84, 6, 126, 126, 84, 36, 9, and 1. Malapit na. 1, 10, 15, 45, 10, 31, 9, 12, 120. Pasti po ito. 10, 11, oh my God, 12. Yun lang. So, asan na ba ako? 210, 120, 45, 10, and 1. Ito na po yung sa 10 terms. Oh. Ano ba ito? 10 terms po tayo. Ang hinahanap, 5 terms. Sa 2, 3, 4, 5. Hala, mali na. Ang yari. Paano nangyari yun? Ala. Ano daw? Double check na. 5 times naman to ah. Ala. At ano na? 5 times daw. 1, 2, 3, 4, 5. Paano man may mali? Engineer kay, mali naman yung paano, hindi daw masasabi. Tignan lang natin yung spawnin natin. Double check natin yung ganito. Tinatamad ako mag-spawn. Google natin. Ba't ganun? Next pang pa na to eh. Wala. Oh, okay naman. Teka lang, wait lang ha. Bakit ganun? Sandali lang ha. So, expand natin. Loko talaga to. Patapos na ako. Sige lang. Ano pa sagot nito? Mahirap pag-expand to eh. Rest of our 10 daw. Sagot! Ito daw yung sagot. O, 10, 45, 120, 110, 152, 110. O, ito yung may problem. May problem po tayo. So, dapat sana yung mga part term dati. Hala, ito yan na part term. Tignan lang natin. So, ang dapat sana part term natin ganito is sa 2, 3, 4. I-negative, dapat? Negative 120 x raised to the power of 7 y cube. Yan dapat. Teka lang. Paano nangyari yun? Tama yun. Kasi tingnan natin yung combination. Baka nagkama yung combination ko. Combination of the... Tingnan natin. Baka nagkama yung combination ko. So, sabi daw 10 C combination of 4 daw. Ay, ayaw na. Napisti. $210 nga. $210 yung combination. Kaya naggugulo-gulo. Hala, bakit ganun? Yun lang nagkamali. Babalikan natin to.
Nga, hindi ninrek eh. Dapat ito saan kumama. Tignan na natin yung combination. Balikan natin. Nagugulo-gulo talaga yung combination. Oo nga, dapat nasa 210 po ang ginirek eh. Kapag ang combination ito, wala kasang calculator eh. Nakawala. So, sabi daw, 10, 9, 8, 7, 6. Tignan natin ito yung patunayan. Yan. Ay, hindi ko napansin 7. Oo, hindi niya napansin yung 7. 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, blah. Mahala ka dyan. 5, 4, 3, 2, 1. Parenthesis. Ayusin natin. Doon tayo nagkakamali. Ang salap nito, 6, 5. Yung 8 natin, cancel out, tapos yung 4 natin yan. Kailangan, 120 po tayo. Times natin. Hindi natin napansin 7 natin. Try natin, 10 times 9, 90. 90 times 7 is 63. Kaso, hindi natin napansin 7, no? Ito kasi, lowest din ng 1, tsaka 83 yan. Hindi 90 yan. 90 times 7 daw is hindi ano to, 63 to. Ano ito? Ay, mali. Nagkakamali ako. So, 30 yan, 30. Lowest lang kasi is 30. 30 times 7, hindi 200, hindi pwede. Teka. It's reality. 1, 2, 3, 4, 5. Ito. Hindi ano nga. Gulo-gulo talaga ng lugin natin. So, 210 nga. Okay, explain ko sa inyo. Ulit. Ang matitira is 10 times 3 times 7. Over 1. Hindi yan sagot natin is 10 times 3 is 30 times 7, 210. Yan lang. Yun na nagkamali natin. 30 times 7 lang. No, 30 times 7 na lang. 37. Kaya pwede naman 30 times 7 na lang daw. 30 times 7 na lang daw. Di 210. As long as kabaras lang siya. So, mali. Hindi nila na napansin yung to. So, sabi daw, ba't may negative? Nga. Loko itong mga to. Ulit-ulitin natin. So, equal 210 daw. Di ba positive to? So, x raised to the power of 6, y raised to the power of 4. Tignan natin. Loko to si yun eh. Hindi ako titigil pag hindi na ano. Sa 2, 3, 4. Double check. 1, 2, 3, 4, 5. Ito. Okay na. Okay na po tayo. Ay, mali. 1, 2, 3, 4, 5. Ito na nga. Final answer na to. Ayun na po. Okay na. Okay na. Okay na. Double check natin kung ay maniwala mag-expand kayo. Ito, search nyo sa Google. Yan. Ito po yan. So, 5 terms. Ay, positive 210, raised to the power of 6, raised to the power of 4. Yun lang. Tama. Okay, kailangan ko na mag-pahinga. Gabi na. So, ito, kung ano maniwala, mag-expand kayo, bakala kayo sa buhay nyo. Ito na yung sagot, guys. Oh. Nagkamali yung combination. Ayan, na mali namin. Yan lang. Kung naghahanap po kayo ng terms, kapag ang given, ito na yung formula ng kailangan nyo malaman. Kailangan formula, ito lang ha. Kapag naghahanap ka ng mga anong terms, gano'n lang. Ito na yung formula. Nakailangan tandaan. Yun lang. So, kailangan ko na magpahinga. Bibili pa ako ng alamang. Yun lang. So, baka si engineer kayo, baka magla-live. Yun lang. Sige, screenshot nyo. At pagkatapos ako mag-game live. So, magandang gabi po sa inyo lahat. See you on next day. Bye-bye! Yun lang po. Salamat. Salamat sa panood. Yun lang. Sana may natutunan. Nai-live ng camera. Screenshot yung gusto nyo. Asan dilim eh. Yan.
Bye-bye sa inyo. Pasensya na. Buti naman si Reka may pinaalala talaga. Okay na. Sige, screenshot niyo yung 30 seconds mag-live na ako. Ingat kayo ha, mag-aaral mabuti. Ilang.